Let's worship God. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless the name of the Lord. Glory to you, God. And flow through me, Spirit, flow through me. I want to serve the King of Kings. The Spirit, flow through me. Study your word, Lord God. Hallelujah. Strengthen every one of us, Lord God. Give us wisdom and understanding, Lord. Thank you, God. And we are expectant, Lord God. We continually hold on to your word. Ephesians chapter 3, verse 20, oh God, that you can do, Lord God, more than you can do the things, Lord God, more than we ask, more than we imagine, Lord. You are the God of miracle, Lord, and we believe your word, oh God, that from nothing to something, and from something to big things, and from big things to great things. Salamat po, Amang Banal. Bawat isa, pati yung mga nakakonect, maging lalo na yung mga nasa malayong lugar, Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao, at nasa abroad, Panginoon, at yung mga nandito po, Panginoon, hallelujah, maranasan ang kapangyarihan ng iyong salita. Father, we thank you. Handa ang puso namin, ayos ang isip namin na tumanggap ng iyong salita, dahil ang iyong salita ang pagsisimulan ng pagbabago at pagpapala sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, praise God. Take your seats. Yeah. Praise God. Take your seats. Okay. Glory to God. Hallelujah. Mabuti ang Diyos sa bawat isa. Amen. Praise the Lord. Amen. Matandaan niyo po ba yung ating pinag-usapan last Sunday? Meron tayong declaration. Dinideclare niyo ba yon? Sabi ko, i-declare niyo lagi. Mukhang hindi Sino ang nakaalala at nagdi-declare? Yung totoo lang, taas ang kamay. Kami lang mag-asawa, hindi nyo dinideclare. Kalimutan nyo yan, 4 yun. I am a warrior. I can do it. I am a winner. Today is my day. Naku, instruction yun. Gawin yun. Huwag babaliwan. Sabi ko nga, alam nyo ba na ang pagpapala mo ay nasa pagsunod sa salita ng Diyos at sa instruction na pinagagawa. Tandaan nyo yan. Kaya nga kung may instruction, huwag babaliwalain. Gagawin. Sabi ko, merong gamot sa kalimot. Ano yun? Paalala. Pero madali po maalala pag nasa puso. Kaya isa puso, ang pakikinig ay isinasa puso at saka isinasa isip. Hindi isinasa isip, saka isinasa puso. Hindi. Isa puso mo muna at saka isa isip mo. Amen? That's the divine order of learning. Heart first before mind. Praise God. There are things kasi
na mind cannot comprehend. Hindi kayang abutin ng iyong isipan. Kaya isa puso mo muna. Amen ba? Yung instruction ni Jesus kay Peter, nung sabi ni Peter na kung saan, Lord, if it is you, tell me to come to you on the water. Sabi ni Jesus, come. Anong ginawa ni Peter? Bumaba ng bangka. Hindi mo maintindihan yung sagot o yung instruction ni Jesus na come. Imagine, nasa gitna ng kalagitnaan. Nasa gitna ng kalagitnaan. Nasa kalagitnaan ng karagatan ay ano? Sasabihin, come, bababa ka ng bangka. Hindi kayang isipin ng isipan yun na pwedeng lumakad. Dahil si Jesus lumitaw nasa ibabaw ng tubig eh. Parang hindi nyo yata nabasa yun. Hello? Andyan ba kayo? Tingnan mo ang ginagawa ng Diyos. Noong Old Testament time, panahon ni Moses, inilabas ng Diyos ang mga Israelites. At pagdating doon sa Red Sea, anong ginawa sa dagat? Anong ginawa sa dagat? Hinati. Praise God. At nilakaran nila. Pagdating sa Book of Joshua, ano ang ginawa sa dagat? Patay. Hindi nang mabasa. Kaya nga nagbabasa ba kayo araw-araw? Isang verse lang, hindi yan paunahan din. Yung iba, kasi kung binasa mo, pagkatapos hindi mo naman naintindihan, mahirap yun. Pero pag binasa mo, isang chapter na nga lang, hindi mo pa naintindihan, yun ang mahirap. Kaya dapat, wag lang magbasa, dapat naintindihan o pa mag-sink in yan. Pagdating sa Book of Joshua, makikita nyo yun. Ano yun? Tinuyo. Natuyo. Pagdating sa New Testament, hindi tinuyo. Nilakaran. Kaya nga from glory to glory yan. Kaya ulitin ko, sa bawat basa ng Bible, naiintindihan dapat. Amen. Hello, amen ba yun? Glory to God. Kaya sabi niya, come. Mahirap intindihin yun. Kasi lulubog. Pero ang tumanggap, puso niya. Pagtitiwala niya sa Diyos. Bumaba siya. Nakalakad ba? Yes. Bakit? Una, isinapuso muna. Kaya nakasentro siya kay Jesus. Nung makita ang alon, lumubog. Kasi nawala yung focus. In short, nakita ang alon, naapektuhan ng isip. Naku, yan na. Lumubog. Pero merong Panginoon na sumaklolo at iniligtas siya. Amen ba yun? Amen. Kaya ulitin ko, isinasapuso. At yan ay hindi suggestion, dapat yan ay ginagawa, sinusunod ng buong puso. Amen. Ang pag-attend, isinasapuso. Hindi ka lang nagpapacheck ng attendance. Ang pag-aaral, isinasaisip at isinasapuso. Isinasapuso at isinasaisip. Praise God. Hello, amen? Hindi lang pumapasok, kundi dapat nag-aaral. Ganun din sa pag-church. Hello, amen ba? Amen. Praise God, hallelujah. Kasi kung hindi, darating ang oras ay madali kang linlangin ng kaaway. Ang demonyo, mandaraya talaga yan Praise God. Amen ba? Amen. Glory to God. Kaya tayo magsisimula ng pag-aaral. Praise God. Ang ating topic ay eto po. Hallelujah. From, pakibasa, malakas, 1, 2, 3, go! From frustration to celebration. Anong gusto nyo? From celebration to frustration o from frustration to celebration? Gusto nyo baliktarin natin? From frustration to what? Nakasubo ka na bang ma-prostrate? Amen. Na-prostrate ka na ba, Bong? Pabira, praise the Lord. Na-prostrate ka na ba, Jeric? Praise God, hallelujah. Pero ibang usapan, yung nakaranas ka ng prostration, pero sa dulo nun, celebration. Praise the Lord. Amen ba yun? Ibang usapan yun. Okay, babasa tayo ng banal na kasulatan. Simulan natin. Psalm 34, verse 1. The Living Bible. Yan, The Living Bible. Kayo nga magbasa malakas 1, 2, 3 para dinig ng mga nasa online. Pati yung mga nasa online sumabay. 1, 2, 3, go. I will praise the Lord no matter what happens. I will constantly speak of His glories and grace. Mas pasigaw, yung unang sentence lang. 1, 2, 3, go. I will praise the Lord no matter what happens.
Kaya ba yun? Desisyon yan. Desisyon yan. I will praise the Lord no matter what happens. I will praise the Lord no matter no money. It doesn't matter if I have no money. Hello? I will praise the Lord. Praise God. Even though no honey. Praise the Lord. Glory to God. Ang ganda niya, no? I will praise the Lord no matter what happens. Desisyon po yan. Magpupuri ako sa Diyos kahit anong mangyari. Kaya ba yun? Tanungin mo nga yung katabi mo, kaya mo yun? Yung mga nasa online, mag-comment. Kaya ko yun. May nagko-comment ba? Yan, sige. I-type nyo sa mga nasa online kung talagang totoong nandiyan kayo. Oh, praise God. I-type nyo, kaya ko yun. Yun. Kasi tindi yung ganda nito di ba? I will praise the Lord no matter what happens. Praise the Lord. Glory to God. Magpupuri ako sa Diyos. Amen. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Praise God. Hallelujah. Kahit na wala ako doon, kayang-kaya ko. Praise the Lord. I will constantly speak of His glories and grace. Ano pa? I will boast of all His kindness to me. Praise God. Birihin mo, hindi mo dapat ikakahiya talaga yung mga mabubuting ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Praise the Lord. Let all who are discouraged take heart. Amen. Praise God. Take heart. Amen. Verse 3, let us praise the Lord together and exalt His name. Praise. Ibang usapan nyo na, praise the Lord. May problema, may mga dinadaanan, may nangyayari, meron ng pera, walang anumang bagay, but still, let us praise the Lord together and exalt His name. Glory to God. Yan ay desisyon yan. Praise the Lord. Amen? Hindi yan suggestion, kundi didesisyonan mo yan. It needs what? Determination. Prostrations. Did you know that prostrations happen when your expectation doesn't happen? Bakit ka na po-prostrate? Hindi nangyari yung expectation mo. Andyan ba kayo? Amen. Praise God. Yung iba, simple lang, na-prostrate na. Yung iba naman, matinding nangyari, kaya na-prostrate. Maraming mga bagay na nangyayari. Bakit? Na-prostrate. Dahil nga, yung kanyang inaasahan, hindi nangyari. Beware. Why? For it will weaken or destroy your faith. Kaya babalayan. May mga dadaan, may mga mangyayari, may mga senaryo. Napoprostrate ka. Halimbawa, tingnan mo na lang. Halimbawa, ay, dulo ko tong artistang to. Cute niya talaga. Makikita mo sa personal, di naman pala cute to. Naprostrate ka. Itong kausap ko, kadate ko, kala ko ang ganda. Di pala. Lalo na ngayon, pambihira, iba ang itsura sa TV, sa nakikita mo, kesa sa personal. Tama ba yun? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, all of us experience frustrations. Ewan ko lang kayo. Tanungin mo nga yung katabi mo, nakasubok ka na ba? Na-prostrate ka na, ayan na, diretsahin mo. O yung mga nasa online, na-prostrate na ba kayo? Tanungin mo yung katabi mo, na-prostrate ka na ba? Anong sagot? Tanungin mo, saan? Tanungin mo, saan? 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 Praise God. Saan? Mga senaryo, mga pangyayari na kung saan kaya ka nakapoprostrate. Bakit? Sabi niyo bakit? Bakit? Yung tumulong ka pero iniwan ka. Di ba? Ang matindi niyan, sila pwedeng magsalita pero ikaw hindi pwede.
Nakaka-frustrate yun sa totoo lang Kasi yung tumulong ka, tapos nagsalita ka, ang labas nun, nanunumbat ka. Frustration yun talaga. Pambihira. Tama? O, ano pa? Yung nagmahal ka pero hindi ka naman minahal. Ang masaklap, sabi nyo ano? Umaasa ka pa rin at nagtitiwala ka pa rin. Anong tawag doon? Sino ang dakila? Sino ang tunay na baliw? Ang bihira. Ano pa? Yung bang nag-invest ka tapos na-scam ka? Frustration yun. Tama? Si estudyante, nag-exam ka, bagsak ka. Ang bihira. Di ba? Pero yung iba naman, buwagas ang kanilang frustration. Sabi nyo bakit? Yung bang inaasahan nilang ulam, nakita iba. Sa ulam lang, na-frustrate na. Sa ice cream nakalagay, ano? Galunggong. Pambihira. Ano pa? Sabi niyo, ano ba? Ano? Yung bang akala mo maganda, yung pala nagpatangos lang. Pambihira. Di ka nakaka-frustrate. Nakita mo namumulang mukha, akala mo ay ano? Akala mo, anong tawag doon pag mula-mulang? Hindi. Akala mo namumula ang mukha. Hindi, blush. Hindi, namumula ang mukha. Wala namang blush. Pero akala mo talagang natural ban? Pag natural namumula ang mukha, anong tawag doon? Para mang mistisa ka, di ba? Yung pala, kinutingting lang ang mukha. Di ba? Praise the Lord. Ito, maraming napoprostrate dito sa situation na to, maraming napoprostrate dito Bakit? Nung nagtimbang, nagdagdag ng bigat. Nakaka-prostrate yan di ba? Praise the Lord. Kaya ang ginagawa ng iba, hindi na nagtitimbang. Yung susuotin mo, hindi na kasya. And speaking of that, alam nyo ba, ngayon nyo lang nakita ulit itong polo kong to. Tagal pandemic time. Kasi hindi to kasya dati. Ganyan. Ganyan. Kaya, nakakahiya naman. Pero, praise God. Pero nakaka-frustrate yung pagsuot mo ng t-shirt na BTS. Ang ginawa mo, pinatungan mo na lang ng another t-shirt, di ba? Nakaka-frustrate, di ba? Yung iba naman, hindi pinatungan ng another t-shirt. Nag-jacket na lang, di ba? Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hindi kayo nakahalata Kaya ako hindi nag-t-shirt. Praise God. Praise the Lord. Maraming mga bagay na kung saan pwedeng magdala ng frustration. Yung iba nakakatawa lang, pero napoprostrate talaga. It can destroy or weaken your faith. Kaya beware and be aware of that. Nakakatawa, pero hindi mo alam, pambihira, ginagamit pala ng demonyo yung frustration na yun. Pag hindi mo naayos. Pero ang maganda, nag-start ka man sa frustration, ang dulo, celebration. Yes. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Glory to God. Kaya, did you know that expectation is the mother of frustration? Expectation is the mother of what? Frustration. At pag nagpatuloy yan, demonstration. Hindi. Kaya, minsan,
Failure kasi, hindi yung ganyan expectation mo. Ganyan-ganyan. Kaya expectations, the mother of frustration. You may be disappointed if you fail. But you are doomed if you don't try. Kaya come on, wake up. Praise God. Etong matututunan natin, huwag nating kalilimutan. I-apply natin sa araw-araw nating buhay. Praise God. You need to turn your frustration into celebration. Praise God. Amen. Kaya hindi lang, ang celebration, hindi lang nakabata yan sa mga nangyayari. Kaya mo bang mag-celebrate in spite of? Kasi kung hanggang may maganda lang mangyayari, madali kang apektuhan ng demonyo. Madali kang manghina. Hallelujah. Disappointment builds. Did you know that disappointment builds character and strength? Praise God. Hallelujah. Amen. Kilala nating lahat. Sino? Ang ating senador. Manny Pacquiao. Praise God. Ang dami niyang disappointment. Ang dami niyang frustration. Bakit? Ewan ko. Hindi niya ba naririnig ang patutuo niya? O nabasa? Dati, pag nagugutom, ginagawa na lang nila umiinom ng tubig. O kaya o kaya lugaw. Ganon kahirap ang buhay. Patutuo yan mismo ni Senator Manny Pacquiao. Pero, yung disappointment na yun, ang nabuild sa kanya, character and strength. Look at Senator Manny Pacquiao na. Saan ang bahay niya? Pambihira. Hindi sa lugar ng multi-millionaire. Sa lugar ng multi-billionaire. Forbes. Sa Forbes Park. Praise God. Kami muntik nang natira sa Forbes Sa Forbes, pero hindi sa Forbes Park. Yung doon sa malapit sa Dimasalang. Sa Forbes. Huwag nyo nang kalimutan nyo na, hindi nyo alam nyo. Huwag na lang. Praise the Lord. Malapit kami doon kasi taga-retiro kami. Praise the Lord. Glory to God. Kaya yung disappointment mo, frustration mo, you need to turn it into character and strength. Magiging inspirasyon mo yan. Ganito ako ngayon, pero kinabukasan, iba ko. With determination. Nagkamali ako, pero sa susunod, babawi ako. Bumagsak ako, pero babangon ako. Tumigil ako, pero, hallelujah, tutuloy na ako. Praise the Lord. Amen. Glory to, dapat may panggigigil. Praise the Lord. May determinasyon. Kung napatigil ka, come on, bawi! Praise God. Hallelujah. Ganyan dapat. Para yung frustration mo, maging celebration yan. Praise the Lord. Sabi ni JP, nalulungkot ako. Bakit? Hindi ko nakikita yung iba. Hindi ko na nakikita sila. Pero gusto kong sumingit. Meron ka namang nakikita ang iba. Praise God. Pangalawa, yung mga kakilala mo, ikaw ang maging dahilan para makita mo uli sila dito. Di ba? Praise God. Amen? Kaya challenge ko si JP. Next year, meron tayong Sambuanga. Amen? Tanyo? Praise God. Hallelujah. Okay. Late na nga lang siyang nag-amen. Praise God. Pero pupuntahan natin, lulusubin natin ang Sambuanga Sibugay next year. Wala bang palakpak yan kay Lord? Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Dadalin natin yung ban ni Bong. Praise God. Pagagawan natin yun ng sagwan. Praise the Lord. Pagagawan natin ng sagwan yun. Praise the Lord. Glory to God. Parang yung palabas noon, hindi niya na inabutan yun. Kasi elementary pa lang ako na gusto kong panunurin yun. Chiti-chiti bang-bang. Napanood pala ni Bong, napanood mo yan, Bong? Bumulong ka kaagad kay Arvin, Yung chiti-chiti bang-bang, ang chiti-chiti bang-bang, yung transportasyon na pwede sa land, pwede sa tubig, pwede ring lumipad, kahit sa hagdan pwede. Kaya hamanghang-mangha ako noon. Think of that, elementary pa lang ako, yung ganon, nakaka-amaze yun. Nakaka-amaze yun. Praise the Lord. Glory to God. Wala na. Psalm 84:6.
Ulitin ko to. Kasi, ewan ko lang, kung nailagay nyo lang sa puso nyo to, hindi nyo makakalimutan tong verse na to. Sino nakakaalala nitong verse na to? Wala na. Wala na nakaalala nitong verse na to. Psalm 84:6. Favorite ko itong i-quote nung mga nakaraang mga taon. Favorite ko itong i-quote. Ano to? When they walk through the valley of weeping, it will become a place of refreshing springs. The autumn rains will clothe it with blessings. Ito nga isinare ko yung banding sa Baguio. Sinare ko yan. By the way, oo ka dyan. Praise the Lord. By the way, magkakaroon tayo uli. Praise God. Ng banding, praise God. At the same time, planning. Praise God. But this time, ngayong December, kaya nga inaanyayahan, sana dapat may representative sa Mindoro, may representative din sa Negros. Yan. Praise God. Kasi pastoran nandyan. Yan. Praise God. Naasahan namin kayo kung sinong mga representative dyan. Tayo ay sa Ilocos, sa Bigan, Ilocos Sur. Meron ng tiyak na isang sasakyan. Praise God. Pag kulang, hindi yung another sasakyan. Praise the Lord. Total naman, si Brother Arvin, marunong din magmaneho. Marunong ka bang magmaneho? May lisensya ka naman. Oh, praise the Lord. Nakakapagmaneho ka naman. Kaya naman. Oh, praise God. Hallelujah. Kasi dalang-dala ako doon sa marunong. May sa akin dati, nag-guest ako diyan sa CAA Las Piñas, sinundo ko sa bahay. Tapos, pamira. Yung pala, nagmamaneho pa yun nung 1930s. Bumangga kami sa CAA, nakakipot-kipot ng daan. Bangga kami. Ang bira, ito matindi. Kasi sasalubungin namin yung pedicab. Nung sasalubungin namin, sabi ko, babangga. Sa gulat niya, at matagal na kasi hindi namamaneho, diniinan, akala niya preno, silinyador pala na daan. Bangga, pambira. Pagbangga, kita ko yung pedicab driver, lumilipad. Sabi ko, it's a bird. No, it's Superman. Kinapig niyang ganyan. Bumangga kami sa buhos ng gate ng isang bahay. Buhos ha. Bangga, pang! Kambira yan. Ambira dito, nasugatan ako dito, yan, dito. Ito. Kaya nga unti-unti itong naubos tuloy. Tapos nung sinukat ko, eksakto piso kasya. Sabi ko, salbahing demonyo to, gagawin pa akong alkansya. Mambira. Kaya pang natatanong ko, marunong ka, opo, nagmamaneho ka. Kasunod yun, opo, kailan? Kailangan malaman nyo, kailan? Kailan pa? Praise God. Yun. Kaya meron tayo. Naano ko lang dahil sa verse na to. Ito rin yung sinare ko sa Baguio. Praise God. Hallelujah. Ulitin ko, Bigan, Ilocos Sur tayo. Ang contact ng ating titirahan, si Bong. Ibang klase si Bong, ha? Si Jeric, magmumotor. Mumotor ka, Jeric. Di bali, dalawa kayo ni Louie, sunod si Ann. Sunod si Ann. Saka si Joy, yan. Saka si Joy, yan, magmotor kayo, yan, sa Bigan, sige, sa Bigan. Praise the Lord. Ito, atin nyo, when they walk through the valley of weeping, it will become a place of refreshing springs. Autumn rains will clothe it with what? Blessings. Alam niyo, actually, bibigyan natin ng emphasis dyan yung word na valley of what? Weeping. Praise God. Valley of what? Weeping. Alam niyo yung weeping? Hindi yung we. Hindi yan, ha? Bukas, di ba, day of mourning. Kaya idiniklara ng presidente natin kasi yung mga biktima ng Christine na bagyo. Kaya bukas is a day of mourning. Mourn. Hindi morning na umaga ha. Morning. Kaya bukas huwag kayong tatawa. Bawal. A day of mourning. Yan. Sabi niya, when they walk through the valley of what? Weeping, it will become a place of refreshing springs. Imagine, kung saan ka umiyak, later, marerefresh ka. Pang-usapan yun ha. Di ba? Naalala mo, sabi mo, parang yung kanta, namamasyal pa sa luneta, nang walang pera. Nag-alala, kasama mo ang mahal mo sa buhay.
Dati, ganito. Dati magkasama kami. Pero ngayon, iba na kasama niya. Pero dito, bumawi ako sa lugar na ito. From weeping to refreshing. Praise God. Ang aalalahanin mo na lang, at least si Rizal, ipinagtanggol ang ating bayan. Pambihira. That weeping became refreshing. Praise God. Amen ba? Ibang usapan yung lugar na dati inaayakan mo. Pero ngayon, na-refresh ka. Praise God. Amen? Yan. TLB rin. Ano pa? Praise God. Ano pa? It will become refreshing spring. Autumn rains will clothe it with what? Blessings. From weeping to refreshing to what? To what? Blessing. Praise the Lord. Kasi autumn rains will clothe. Sa totoo lang kasi, nung panahon na yon, pag sinabi mong ulan, it represents blessing. Kasi ang ulan noon, pagpapala talaga. Bakit? Mostly agriculturally. Ang ulan ngayon, dilubyo. Bakit? Ambon pa lang, bumabaha na. Pero ang ulan noon, pagpapala talaga. Praise God. Kaya saan nagsimula? Weeping. Refreshing. Blessing. Weeping. Refreshing. Blessing. Kamagalala kung nandito ka sa panahon ng pagtangis. Uunlad ka. Sabi mo sa katabi mo, kamagalala. Sabi mo, uunlad tayo. Pero para pakiusap lang, pag ikaw umunlad, huwag ka namang mang-iwan. At kung mang-iwan ka, sabihin mo na ngayon. Para hindi ka na namin pag-pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kasi may panahon talaga ng pagtangis. Tingnan mo, habang nag-aaral ka, nakakaiyak ka, lalo na pag hindi mo masagutan yung mga dapat mong sagutan, nakakaiyak yun ha. Tapos yung katabi mo may sagot, tapos ikaw wala. Tatanungin mo na lang, mapagbigay ka ba? Praise God. Generous ka ba? Oo. Bigyan mo naman ako. Praise the Lord. Nagsisimula. Hindi bali. Pag nagsisimula ka, tangis, okay lang yun. Praise God. Pero that weeping must turn into refreshing. Then later on, it will become a blessing. Pagdating ng verse 7, they will continue to grow stronger. Tingnan mo, pag ganyan pala, nagsimula sa paiyak, na-refresh, napagpala, dapat palakas. Yung iba, kung kailan nagpapala, nawala. Sa halip na grow stronger, naging weekend. Hindi lang naging weekend, naging wicked. Kaya hindi pwedeng ganun. Hello, amen? Praise the Lord. Hallelujah. Tatandaan nyo they will continue to grow stronger and each of them will appear before God in Jerusalem. Tandaan nyo yan. Lahat ng bagay na yan na nangyari o ginawa mo sa mundong ibabaw na to, haharap tayo sa Diyos na buhay. Wala po tayong may tatago. Hindi ka makakapangatwiran sa harapan ng Panginoon. Kaya mahalaga ang pagsunod. Mahalaga ang katuwiran, mahalaga ang kabanalan. Ang totoong nakakilala at niligtas ng Diyos ay hindi lang umaaten sa church, naaayos, nagiging banal. Yung kasalanan dapat nilalayuan at hindi ginagawa. Amen. At ang tanging nakakakita niyan, ang Panginoon. Pwede tayong mga tuwiran dito, pero haharap tayo sa Panginoon. Praise God. Mas maganda, habang maaga, ayusin natin before it's too late. Hello, amen? Before it's too late. Tandaan yan. Hanggang kailan kaya tayo'y naririto? Praise God. Paalala lang, disappointments are inevitable. Praise God. Ano yan? Disappointment are what? Inevitable. In short, hindi maiiwasan. Disappointment, frustrations, hindi maiiwasan. Kaya nga sabi ko, sinong hindi nakaranas dito ng disappointment o ng frustrations? Hindi maiwasan yan. May frustration yan. Minsan nga, harap ka lang sa salamin, na-frustrate ka ni. Bakit? Naku, nadagdagan yung tagyawat ko.
Naku, hindi effective yung pagpapatahangos ko ng ilong. Naku, bumalik sa dati. Inevitable yan. Frustrations and disappointments are inevitable. Discouragement is a choice. Iba yung disappointment sa discouragement. Hindi na iiwasan ang disappointment or frustration, but yung discouragement, pinili mo yan eh. Pinili mo yan eh. Kaya ka na-discourage eh. Kasi sisirain ka talaga sa discouragement eh. Amen? Praise God. Hallelujah. Glory to the living God. Hallelujah. We will encounter frustrations and disappointments in life. Even though we're already matured in faith. Kahit matured ka na, matagal ka na kay Lord, matibay ka na, may mga frustration and discouragement na nadaanan. Hindi ka exempted. Hello, amen? Amen. Even Apostle Paul's lot of discouragement and disappointments. Lot of frustrations. Even yung mga apostles, maraming mga frustrations na nangyari. Praise the Lord. Kasi, kaya nga dapat, turn your disappointments and frustrations into celebration. Praise. Pero mo, si Paul, saan ka nakakita, tama ang ginagawa, nagbago, nakulong. Pero nang nandun, makaka-frustrate si Peter, nakulong. Sa pangangaral, nakulong. Pambihira, nasubukan nyo na ba yun? Nag-share ka, kinulong ka. Pero tingnan mo naman, yung prison na yon turn into celebration. Bakit? Kumanta sila sa kulungan. Anong nangyari? Nag-iba yung pader ng kulungan. Praise God. Subukan natin talaga. Pakantahin tong mga to. Yung mga yan. Yan yung mga nandyan sa tech booth na yan. Pero wag dito kasi hindi sa atin tong building eh. Hindi sa atin tong building eh. Pamira. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, titingnan natin, may senaryo, may papakita akong senaryo, pero mukhang hindi ko may papakita lahat. Kahit at least man lang sa number 1, kung tatapusin ko. Pero kung kaya number 2, di much better. Senaryo number 1, frustration turn into celebration. Ano yan, number 1? Yun, nasa praise God. Yan, sunod. Yung, after 3 days, na tumawid sila ng dagat na pula. After 3 days. Ito yung scenario number 1. Naalala niyo yun? Di ba? Binuksan yung dagat na pula. Red Sea. Yung Red Sea. Mas maganda kasi yung Red Sea kasi yung dagat na pula di ba? Pagtawid doon, di ba high spirit ka nun? Parang hindi yata high ang spirit nyo eh. Sino ba naman di matutuwa? At saka talagang victorious talaga yun. Biruin mo, makita mo lang yung dagat na nahahati. Mapapawaw ka eh. Wow. Di ba? Pambihira. Sino hindi mapapawaw na kusang, magic? Di ba? Mapapawaw ka. Kung ikaw kasama doon, Bong, anong reaction mo? Yun. Tatayo ka lang. Hindi. Gulat ka. Wow. Tapos makita mo, piranha. Nakita mo pirana, pero andyan lang siya. Pero pwede mo sabihin, me. Kasi hindi kanya maatake. Kaya, wow! Nasubukan mo na bang mapawaw? Ano ang mga situation na napapawaw ka? How about in the presence of God? Napapawaw ka ba? Praise the Lord. Yung iba, sa preaching, napapawaw ka ba? Alam niyo ba, sa preaching maraming napapawaw? May natsempuan kasi ako eh. Kaya ako naalala eh. May natsempuan ako eh. Kaya ako biglang naalala eh. Napawaw. During my preaching, wow. Sakto eh. Sakto. Kaya ako biglang napawaw ka. Wow. During preaching yun di ba? Mapapawaw ka. May mga bagay-bagay na, wow. Di ba? Pag first time mo sa isang lugar, mapapawaw ka, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Amen. Nung nasa Thailand kami, napapawaw ako eh.
Pag napapatingin ako sa sarili ko, wow, naka 15,000 na kami, pero pauwi pa kami, maglalakad pa kami. Wow, mahaba pala lakarin namin. Wow. Mapapawaw ka, may mga bagay-bagay na mapapawaw ka eh. Praise the Lord. Hello, amen? Eto, 3 days after crossing the Red Sea. Praise the Lord. Basahin natin. Exodus 15, verse 22. Then Moses led the people of Israel away from the Red Sea. And they moved out into the desert of Shur. They traveled in the desert for how long? 3 days. Naalala niyo 3? Naalala niyo 3? 3 days, 3 weeks, 3 months. May kwento dyan sa ibong mamaya. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ito, they traveled in this desert for 3 days without finding any water. Alam mo, ibang usapan yun kasi tindi no, yung adrenaline mo nun tindi oh. Mambira, alam mo ba, nagkukwento, paano natin natawid yun? Paano nahati yun? Tapos nung makita nila, tingnan mo, nung sumusunod yung kalaban natin, nagsara. Anong pinindot ni Moses? Tayo ligtas, nagsara. Sa kanila, nung sumunod, nagsara. Tayo naman, habang naglalakad, tagbukas. So in short, si Lord, may mga bagay-bagay na binubuksan, pero sinasara sa iba. Pero depende kung sino mga kasama mo. Kung kasama mo mga Egyptian, sarado. Bakit? Anong problema ng mga Egyptian? Hindi naliligo. Kaya huwag ka sasama sa mga minsan-minsan lang na hindi naliligo. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hello. Amen? Verse 23. Huwag na kayo mag-isip pa. Basta sinabi lang nag-isip pa Pambira naman. Verse 23. When they came to the oasis of Mara, ang ganda pakinggan, ano? Oasis of Mara. The water was too bitter to drink. Pambihira. Mukhang hindi yata alkaline. Pambihira. Bakit? Ang pait daw ng tubig. Anong nangyari? So they called the place Mara, which means bitter. Bitter. Mapakla. Mapait. Kaya huwag kayong magpapangalan pag nagkaanak kayo, nag-asawa kayo, nagkaanak kayo, huwag Mara. Bitter yun, mapait yun, mapakla. Praise God. Ano nangyari? 24. Then, ito na. May frustration ba? May disappointment ba? 24. Then the people complained and turned against Moses. What are we going to drink? They demanded. Anong ginawa nila? Kasi sa totoo lang, during frustrations, disappointment, maghahanap ka ng pwedeng sisihin. Maghahanap ka. Titingnan mo. Pointing finger ka. Sino kayang may dahil? Sino kayang ano? Hahanap ka Ang nakita nila si Moses. Sabi niya, they complained to Moses. And they demanded, kung saan sabi, gusto namin ng ano? Coke. Ayos Praise God. Gusto namin ng matamis. Gusto namin alkaline. Gusto namin mineral water. Kasi nag-demand sila hallelujah. Kaya, na-prostrate sila. Kaya, during that situation, kung may mga mapapait na mga alaala na nangyayari sa'yo, kamusta ka, kaibigan? Kamusta ka, kapamilya? Kamusta ka, kapatid? Hello, amen? Kamusta ka? Pag may mga pangit, mapapakla, mapapait na pangyayari. Kamusta ka? Sabi mga sa katabi mo, kamusta ka? Lakasan mo naman, kamusta ka? Papakita ko kasi yung senaryo. Ano ang senaryo? Pagkatawid ng Red Sea. Naglakad-lakad. Kasi sa totoo lang, pag ikaw nag-walking, kaya nga walking is the best exercise. Why? Papawisan ka. Pagkatapos doon, ay mauuhaw ka, iinom ka. Pag uminom ka, ang mangyayari, iihi ka. Magiging maayos ang kidney mo. Kasi pawis na pawis ka, iinom ka. Praise God. Noon kasi, nung kabataan namin, ang laro namin sa kalye. Pawis na pawis ka, amoy araw ka, pero malakas ka. Hindi mo napapansin, mas malakas ang amoy araw? Di ba? Sa kalagitnaan ng buwan, naglalaro ka ng patintero.
Masaya sa probinsya pag oras na kalagitnaan ng buwan. Bakit? Hallelujah. Nandoon. Mapabata, mapadalaga, mapabinata. Andoon may laro. Patintero. Ngayon hindi. Nakakita ko may nag-post ng isang pastor na kung saan nakita 80s sa pagkain nagpipray. Now, sa pagkain nagse-cellphone. Laki na ng kaibahan, ano? Laki na ng kaibahan, ano? 80s, sumasagot sa preaching. Ngayon, laki na ng kaibahan, ano? Laki na ng kaibahan, ano? Laki na ng kaibahan. Before pandemic, maingay. Pero ngayon, wow! Kaya habang naglalakad, bakit? Galing doon sa katagumpayan, naglakad sila, nagpipraise, sana makakita tayo ng tubig. Sana makakita tayo ng tubig. Naalala ko tuloy sa Pangasinan kasi dumadayo kami sa iba-ibang barangay sa basketball Tapos uhaw na kami. May nadaanan kaming sapa. Kailangan mong talagang minum. Sabi ng eto malinis naman to, malinis. Sabi ko, sa kambingin ko, tingnan mo, ayos naman, sabi niya, uminom kami sa sapa dahil nauuhaw kami. Pagano, parang mapakla ng konti, hindi naman, malinis nga, malinaw, pero parang mapakla. Doon pala sa unahan, may kalabaw na naliligo. Praise the Lord. Mapakla. Nung makakita ng tubig, answered prayer, wow, praise God. May mga ganyang kasenaryo, nagpipray ka, tapos makita, thank you Lord, answered prayer. Pagkatapos na-prostrate ka, akala mo answered prayer pala, tapos nung tikman mo, iba ang lasa. Parang ganito, pambihira. Dati mong jowa, bigla kayo nagkita. Kaya mo, nagising ang dibdib mo, puso mo, damdamin mo. At nung kinamusta, kamusta ka? Eto, may asawa na ako. Praise. Wow. Another frustration. Ano yun? Yung may pagkain sa harap mo pero hindi mo makain dahil bawal sa'yo. Praise the Lord. Di ba? Yung may jowa ka pero niloko ka. Ano pa? Kaya pa? Yung may jowa ka pero kontrolado ka niya. Ano lang to, hula-hula lang to. Wala tong ano lang to, walang patamaan dito. Praise God. Parang sabi ni Joshua Paul kanina, di ba? Sumisilip ka dyan. Di ba? Praise God. May jowa ka, kontrolado ka niya. Tapos, pinagpalit mo siya. Pinagpalit mo si Lord sa kanya. Tapos later, ipagpapalit ka rin niya. Abangan ang susunod na kabanata. Di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya, paalala lang. The worst person to be around is someone who complains about everything and appreciate nothing. Sa totoo lang. Kilala kayong ganyan? Worst person daw, to be around, nandyan ay someone who complains. May kilala kayo? Wala nang ginawa kundi magreklamo. Complains about everything. The thing is, appreciate nothing. Andyan. Wow. Hindi ba interesting yung topic natin? Praise the Lord. Glory to God. That's the worst person. Someone who complains about everything and appreciate nothing. Paalala lang, babala. Asawa ni? Complaining is draining. Complaining is what? Tutuyuin ka yan. Complaining only takes away energy from today and never solves the problems for tomorrow. Praise the Lord. Hello. Self-explanatory na yan. Napakadaling intindihin. Amen? Kaya sa totoo lang, ang hirap kasama nang wala nang ginawa kundi magreklamo. Kasi hindi marunong mag-appreciate yan. Hindi marunong. Ang laging makikita, problema. Kaya nga, optimist people, I see the solution rather than the problems. But
pessimistic. See the problem in every solution. Yun yung pessimistic. Imagine, complaining is draining. Complaining only takes away energy from today. Kukunin yung lakas mo eh. And never solves the problems for tomorrow. Hello, amen? Praise God. There is no problem so big that God cannot solve it. Remember that. There's no problem so big that God cannot solve it. There is no problem so big God cannot solve it. There is no sorrow so deep He cannot soothe it. If He carry the weights of this world upon His shoulder, I know, my brother, that He will carry you. Hindi niya na alam yung kantang yan. Charismatic time, 80s. Ang kakanta niyan, sino? Si, praise God, Romy Dinglas. Si Romy Dinglas ay Pavarotti ng Pilipinas. Grabe, tenor yun. Ang alam ko, nasa US na siya. Oh. There is no problem so big that God cannot solve it. In short, all problems has a solution. If we will just entrust it unto the Lord. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya, look at the simple solution of this problem. Ano yung simple solution? Nasa verse 25. Nasa verse 25. So Moses cried out to the Lord for help, and the Lord showed him a piece of wood. Moses threw it into the water, and this made the water good to drink. Tingnan mo. Ang lawak ng tubig, ng sapa. Pakla nun lahat. Pero look at the solution. So simple. Pero kung makapagreklamo yung mga kasama ni Moses, wagas. Kaya nung sabi niya, paano to? Nagdemand sila ng inom. Anong gagawin natin dito? Wala to. Kahit sa dulo, kahit punta tayo ng gitna, mapaklayan. Ganyan yan. Anong ginawa? Tumawag si Moses kay Lord. At pagtawag nun, may pinakita si Lord sa kanya, piece of wood lang. Anong sabi? Ihagis mo lang dyan sa tubig yan. Anong inihagis? Yung piece of wood. Anong nangyari doon sa tubig? Ang sabi doon ay good to. Kung ngayon, ako ang tatanong, alimbawa ako tatanungin, anong gusto mong gawin? Maghahagis ka ng kahoy? Hindi po, yung nagko-complain po ang ihahagis ko. Yung pong nagko-complain ang ihahagis ko. Pero good to drink. Alam nyo ba, sa ibang version yan, sa ibang version dyan, yung good to drink ay sa Serendipity Bible at saka sa TLB ba yun, ay sweet water. From bitter to sweet. Grabe ha. Praise God. Okay, ituloy ko. It was there at Mara that the Lord set before them the following decree as a standard to test their faithfulness to Him. Yun pala, parambira. Faithfulness lang, it's a test of faithfulness. Pero yung good to drink, ulitin ko, nakalagay doon ay pagdating sa Serendipity Bible at saka ESV pala, became sweet. The bitter water became sweet. Ganda, no? Praise the Lord. Matamis. Praise the Lord. Amen? Yung frustration, nagiging celebration. Uy, sarap nito ah. Ibang klase ito ah. Wow! Itong challenge ng Diyos. Praise God. Itong challenge ng Diyos sa kanila. Verse 26. Kayong magbasa ng ganadong pagbabasa. 1, 2, 3, go. He said, if you will listen carefully to the voice of the Lord, that you are and do what is right in His sight, obey His commands and keep in all His decrees. Tuloy. Then I will not make you suffer any of these diseases I send to Egyptians, for I am the Lord who heals you. Grabe. Ibang klase ito. Ganda nito. Hello, amen? Amen. Ano ang key dyan? If you will listen carefully to the voice of the Lord your God. Paano makinig ng maayos? And do what is right in His sight. Ang pakikinig ng maayos, makikita mo kung maayos kang nakinig. Bakit? Ang gagawin mo, tama. Amen. Yung iba kasi, nakikinig pero hindi maayos makinig. Bakit? Ibang ginawa, hindi tama. Kaya magkakaroon ng tama eh. Pero pag nakinig ka ng maayos, carefully listen to the voice of the Lord your God and do what is right. Doing
obeying His commands and keeping all His decrees, then I will not make you suffer or any of the diseases sent on the Egyptians. Praise the Lord. Hallelujah. Yung mga sakit na yon, hindi nyo mararanasan yan. Huwag matakot sa COVID. Hindi nyo mararanasan yan. Yung iba hindi namatay sa COVID. Saan namatay? Sa lubid. Praise God. O ano ba? For I am the Lord who heals you. In short, yung marunong makinig, tama ang ginagawa, sumusunod sa kanyang utos, pinagagawa, pambihira. Praise God. Magkasakit ka man, gagaling ka. Palakpakan mo nga si Lord. Kaya after that, praise God, sabi niya, gawin mo lang yan. Ano mangyayari? Glory to God. After that, may celebration. Bakit? Verse 27. Kayo uli yung magbasa. 1, 2, 3, go. Praise God. Hallelujah. Anong nangyari? Inihagis yung piece of wood, naging fit to drink. Naging sweet. Naging good to drink. Ito matindi. Celebration time. Bakit? Pagdating ng verse 27, they came to Elim, where there were what? 12. Dati kapos sa tubig. Ngayon, umaapaw. Ang bira. Overflowing. 12 springs. Kasama na dyan ang Absolute. Kasama na dyan ang Wilkins. Ba't matindi? Ano yun? Ibian. Ibian ba yun? Ibian, di ba? Mura lang yun. Nung naka-check-in kami sa Shangri-La, alam niyo, may tubig doon na Ibian. Ganito lang, yung Ibian. Ganyan. Nakalagay doon, ang presyo, 520. Sabi ko, ano kaya tong tubig na to? Ito ba, hahaba ang buhay mo pag ininom mo to? Praise God. Nagtatrabaho pa si Meng doon sa Makati noon libre lang yung aming, dahil sa kanya, libre lang yung aming hotel. Kasi kung mag-hotel kami, hindi Shangri-La, kamahal-mahal doon. Libre lang. Nakapaglaro pa nga kami doon ng tennis Pero 1 oras pa lang, napagod na ako ng gusto. Kasi hindi libre yun 1 oras, 600. Yung Ibian, ganyan, 520. Sarap ng tubig. Ito, overflowing. 12 springs and 70 palm trees. And they come there near the water. Wala nang problema sa tubig. In short, yung dating problema, nasolve. Wala nang problema. Overflowing na. Pag ganun, di ba celebration time? Yung dati mong inaangal, yung dati mong pinoproblema, yung dati mong pinanghihina, yung dati mong biglang nawala. Hindi lang basta nasod, umapaw pa. Umapaw pa. Malungkot ka pa rin. Hindi ka, pambihira, hindi ka pa rin napapawa. Wow. Praise God. Hallelujah. Ay, yung mga nasa online. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan nga, pambihira, kahit anong gawin ko sa preaching, sa online, nanatili pa rin sa online. Yung iba naman sisipot, pagkatapos susunod, wala na naman. Paano kayo pagkakatiwalaan ng Panginoon? Ulitin ko, ang hindi maturuan, hindi mapagkakatiwalaan. Praise God. Naintindihan ko yung iba. Praise God. Lalo na talaga yung may sakit. Siyempre, katatapos mo lang chemo, siyempre naintindihan ko yun kaya dito exempted pagkatatapos lang chemo. Kaya kung pwede kang hindi pumunta, magpa-chemo ka muna. Praise the Lord. Yung iba, naintindihan ko siyempre. Siyempre, nanay ni Sherry May at saka si Tonet, naintindihan ko. Bakit? Pambira, nasa St. Peter pwede ka hindi pumunta. Sa St. Peter ka muna. Praise the Lord. Glory to God. Yung iba, wagas na talaga na kahit anong di na tinatablan Asa ka, aabaw. No. Come on. Kailangan makinig ka ng maayos. Gawin mo ng maayos. Sumunod ka. Hello. Amen?
Syempre, ibang usapan yung malalayo talaga. Praise God. Hallelujah. Pero si Joshua, meron daw siyang dadalhin dito. Manunumbalik daw, sabi ni Joshua. Praise God. Hindi ko muna sasabihin. Praise God. Kasi hindi niya sa kilala eh. Hindi niyo sa kilala. Praise God. Hindi niyo kilala yung sinasabi. Hindi nila kilala yan, Joshua, no? Ha? Kilala ba nila yan, Joshua? Hindi siguro. Hindi nila kilala siguro yan. Pamira, kumbaga sa ano. Sa Bisaya, upaw. Upaw ba yun? Tama yun? Ano yung upaw sa Bisaya? Ano sa Tagalog? Ikaw, salbay ka, Ano yung upaw sa Bisaya, sa Tagalog? Kalbo. Wala lang. Hindi, kaming dalawa lang nag-uusap noon. Wala na. Praise God. Kaya anong nangyari dito sa verse 27? Ulitin ko. From nothing to something. From something to big things. From big things to great things. Glory to the living God. Hello. Amen? Amen? Nakaisa lang ako. Praise God. Yung susunod, hallelujah. Mas masaya-saya. Glory to God. Amen ba? Na-bless ba kayo? Amen. Napawaw ba kayo? Amen. Praise God. Lumakas ba kayo? Amen. Glory to God. Apply natin ang salita ng Diyos. I challenge you. Alam nyo, ang simula ng biyaya at pagpapala natin, sa salita ng Diyos, sa pagsunod. Gawin mo. I challenge you. Gawin mo lang. Apply mo. Huwag kang matakot. Makikita mo. Kasi ulitin ko yung pinag-usapan natin dito, familiar naman yan eh. Simple lang ang solusyon doon sa malaking problema. Ano uli ang naging problema? Patay. Patay. Wala sa sarili. Anong naging problema, Jenny? Mapait yung? Mapait yung? Lawak nun Sapa. Anong solusyon? Anong solusyon? Sherry? Maliit na? Piece of wood lang eh. Inihagis lang. Solve na. Pambihira yan. Minsan, ang simple lang pala ng solusyon. Pero bakit hindi nasusolusyonan? Di tayo marunong mag-comply. Di tayo marunong mag-response ng tama. Kaya yung simple solution, nagiging malaki. Nagkakaroon ng komplikasyon. Bakit? Kasi tayo mismong nagpapalala eh. Kaya nga sabi mo sa katabi mo, mayos ka na kasi. Mayos ka na kasi. Mayos na kasi. Mayos na kasi. Praise the Lord. Amen ba? Amen. I repeat. Pag hindi ka natuturuan, mahirap kang pagkatiwalaan. Mahirap kang pagkatiwala. Dapat matuto, makinig ng tama, sumunod ng maayos. Hello, amen. Gawing totoo. Tandaan nyo, ako lagi kong kino-quote yan. Praise God. Hallelujah. Pag nagpipray, pag nagbabasa ako ng Bible, lagi kong inaalala at di ko kinakalimutan. Ang alin? Ephesians chapter 3 verse 20. In Him to who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Kasi nagrema talaga sa akin yan sa Thailand. More than we ask or imagine. He is able to do. God is able to do. Amen. Kita natin ngayon kung paano mapait, mapakla, hindi mainom. Isang hagis lang ng maliit na kahoy, solve. May problema ka ng matagal, hallelujah. Inaantay mo ang Diyos. Nakala mo, hindi na ako sinasagot, pinabayaan na ako ni Lord. Hindi na ako mahal, iiwan ko na siya. Hindi lang pala, may inaantay lang pala. Ikaw lang pala ang inaantay. Katiting lang pala. Katiting lang pala. Inuulit ko, katiting lang pala. Praise the Lord. Amen ba? Uulitin ko, ang ABCI family ay hindi pahina. Ang ABCI family ay palakas. Pero unahin muna niya tayo. Palalakasin niya tayo. Yung excitement natin. Yung response natin. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Next year, full of fruitfulness tayo. Next year. Pero ngayon, ang simula. Sa pagsunod, praise God. Hallelujah. Ngayon ang simula. Kasi, i-reset mo yung bagay na dapat mong i-reset. Huwag kang umasa na mababago situation mo kung hindi mo nire-reset yung mga bagay na dapat mong i-reset. Kaya, hallelujah. Manindigan sa katotohanan, sa katuwiran,
ang anak ng Diyos, nilinis ng Diyos, huwag magpatuloy sa putikan. Amen. Ang mali, ang kasalanan, kasalanan. Praise the Lord. Amen po ba? Amen. Pag nagkamali, may mga kasalanan na dating nagawa, iwan, baguhin, ayusin. Si Lord nagbibigay ng pagkakataon. Amen. Pero wag nang ulitin, wag nang gagawin. Praise God. Bakit? Sabi niyo bakit? At dito ako magtatapos. Ito yung relasyon ngayon na wala nang iwanan. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba alis pa ka mo? Ano sagot? Ano sagot? Ano sagot? Kasi, tatandaan nyo ito. Tatandaan nyo ito. Hindi lang tayo dinadala sa church. Dapat ang tao, kasi hindi ka lang dadalhin sa church. Oh, makinig, hindi ka lang dadalhin sa church. Dapat talaga maranasan mo ang Diyos. Makamtan mo talaga ang buhay na walang hanggan kaligtasan. Kaya dapat, ang bawat sisharean natin, madala natin sa Diyos. At yun yung relasyon na wala nang iwanan. Hindi ito biro. Bakit? Kaligtasan ito. Buhay na walang hanggan ang nakasalalay dito. Kaya, ang sisharean mo, hindi mo lang dinadala sa church, kundi sa Diyos. Dalhin mo sa Diyos at dalhin mo sa church. Kasi ang totoong nakaranas ng kaligtasan, may church. Pamilya kasi yun eh. Pag hindi ka itinanim sa pamilya, hindi ka lalago. At hindi totoo na naligtas ka. Kasi wala kang pamilya eh. Ano ka? Gala? Tupang ligaw? Hindi. Oh, pero ito yung pamilya na sinimulan mo, wala nang iwanan. Amen? Nakasalalay dito, buhay na walang hanggan. Hindi ko sinasabing, pag wala ka rito, hindi ka na maliligtas. Hindi. Kundi, narunong ka lang magpahalaga ng relasyon dahil nakamtan mo, buhay na walang hanggan. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Tumayo tayong lahat. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. May natutunan ba? Amen. Praise God. Sana pati yung mga nasa online, nakatutok, may natutunan din. Praise God. Just close your eyes. Talk to God. Ikaw ang bahalang makipag-usap sa Diyos. Ano yung mga bagay na dapat mong ayusin? Dapat mong baguhin. Tatandaan mo, hindi man nakita ng tao, kita ng Diyos yan. Huwag kang magsisi kung kailan haharap ka na sa Kanya. Huli na yun. Pagsisihan mo habang may pagkakataon pa. Kaya yung relasyon na mali, iwan. Ginagawang mali, pagsisihan, iwan. Ugaling mali, iwan. Praise the Lord. Bakit? May sinisimulan na ang Diyos sa buhay mo. Yung malaking problema, tatandaan mo, yung malaking problema, simple lang palang solution. Just like what happened to Moses and the Israelites. Just a piece of wood solve a problem. Glory to God. Hallelujah. Sige, just pray. Trust God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior. Never
and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Hallelujah. We bless you, Lord. Truly, O God, you will never fail. As we cry unto you, as we pray unto you, Lord, you answer, Lord God, our prayers, O God. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, God, for the solutions, Lord God, in every problem, Lord. We trust you. We love you, Lord God. We entrust everything, O God. Willing, Lord God, na dumaan sa proseso para lumago, para lumakas. Lord, every frustrations that we encounter, Lord, ang dulo niyan, celebration, Panginoon. From nothing to something. From something to big things, and from big things to great things, Lord God. Just like what you did, Lord God, in Exodus chapter 15. Una, problema sa tubig. Nagkaroon ng tubig, bitter naman, mapait naman, mapakla naman, Lord. Pero simple lang palang solution doon. Lord God, piece of wood, inihagis, naging sweet. Salamat po, O God. And after that, Lord, konting lakbay lang, Panginoon, umaapaw na tubig. 12 springs, Lord God. Kailanman hindi na sila natuyuan. Kailanman, Panginoon, hindi na sila nagkulang pagdating sa problem of water, Lord. Solve, overflowing pa. I pray and I declare sa bawat isang nandito, pati yung mga nakakonect, na handa na magtiwala sa iyo. Handa na dumaan sa proseso, magtitiwala in spite of that sometimes, Lord, we experience frustrations and disappointment, but still, oh God, we will trust you. We will call unto you, Lord, and you will answer, Lord God. We believe your word. We believe your word. We will be obedient unto you, Lord God. Salamat po, God. Hallelujah. Hallelujah. Iaayos namin, itatama namin ang aming pakikinig. At sa pagtama ng aming pakikinig, hallelujah, tama rin ang gagawin namin at susunod din kami sa iyo. I declare, mula ngayon, Panginoon, yung malaking problema, katulad ng nangyari kay Moses, simpleng solusyon, solve yung malaking problema, Panginoon. In the name of Jesus. May mga patotoo, Panginoon, na malaking problema, mula ngayon, malaking problema, yung mga sumusunod na araw. And this month, Lord, malaking solusyon ang mangyayari sa ABCI family. Praise God. Mula sa kahirapan, patungo sa kasaganahan. Mula sa karamdaman, patungo sa kagalingan. Mula sa kahinaan, patungo sa kalakasan. Salamat po, Panginoon. Inaangkin namin, pinanghahawakan namin, pinaniniwalaan namin, ia-apply namin ang aming narinig. Paniniwala namin, gagawin namin. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po, hallelujah, ang mga nandito, pati yung mga nasa online, Lord God, magle-level up, Panginoon. Magiging determinado, Panginoon. Desidido, disiplinado, Panginoon. Porsigido, O Diyos. Salamat po. Maglilingkod sa iyo. Manunumbalik sa iyo. Hallelujah. Bago ko tapusin ang panalangin ito,
Ano yung mga dati mong ginagawa na iniwan mo, itinigil mo? Tinatawag ka ng Lord. Hallelujah. Huwag kang titigil. Magpatuloy ka. Gawin mong panawagan ng Diyos sa buhay mo. Dati kang life group leader, patuloy ka, revive mo. Kung hindi ka pa naging leader, maging leader ka. Hindi ka pa nag-win ng soul, magiging soul winner ka. Kung ikaw ay nagpipreach na dati, balik ka. Hallelujah. Praise the Lord. Desisyonan mo yan. Bakit? Malaking problema. Simpleng solusyon. Inaantay lang pala ng Diyos ang iyong response o ang iyong tugon. Sabihin mo ngayon sa Panginoon, habang nakatayo ka, hallelujah, o anuman ang ginagawa mo, maging nasa online ka, sabi mo, Lord, susunod sa iyo. Lord, manunumbalik sa iyo. Lord, maglilingkod sa iyo. Yan ang magpapabilis ng kahilingan mo sa Panginoon. Itaas nyo inyong dalawang kamay. Magpasalamat kayo sa Diyos na buhay. 1, 2, 3, lakasan nyo lang, go! Yes, God. Come on, sige. Huwag mahiya, ilakas lang, sige. Pasalamat ka sa Panginoon. Oh, hallelujah. Pati yung mga nasa online, kita kayo ni Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Salamat po, God. Pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin. Sinasamba ka namin at paglilingkuran ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon.